Hi guys! Ngayon naman po ay magkukwento ako ng mga kaabang-abang na eksena sa prinsesa ng City Jail. Dahil unti-unti nang nabibisto ni Sherlyn ang ginagawang pangaagaw ni Divina, kaya naman itong si Divina ay nakaisip ng paraan para tuluyang mapasa kanya si Raymond. Kaya naman itong ate Divina nyo ay naisip gamitin ang nangyari sa kanila ni Raymond para tuluyan niya na itong maagaw kay Sherlyn. Tara sabay-sabay nating saksihan ang mga kaabang-abang na kwento ng ating munting prinsesa na si Princess na malapiritil ang takbo ng buhay niya. Sa bahay ng mga Cristobal, itong si Sonia ay hindi pumayag sa makalaya si Princess at nang aminin ni Levi ang totoong hindi ito kinidnap ni Princess. Dito nga sinabi niya na gagawin niya ang lahat para hindi makalabas si Princess. Kahit magbayad pa ito, wag lang makalabas ng tuluyan si Princess. Pero mahigpit itong hindi sinang-ayunan ni Sherlyn dahil alam nito ang katotohanan na walang kasalanan si Princess. Kaya naman sinabi nito na wala na silang magagawa. Dahil mismong hukuman na ang nagsabi na walang kinalaman si Princess sa mga nangyayari. Kaya naman, napagbuhatan ito ng kamay ni Sonia na kaagad naman pinigilan ni Raymond at sinabi na tama si Sherlyn dahil mismo si Levy na ang nagsabi na walang nangyaring pagdakip sa kanya dahil gawa-gawa lang nito ang lahat na dapat sila pa nga ang humingi ng kapatawaran sa pamilya ni Princess dahil sa malaking gulo na ginawa ni Levi. Kaya naman pinagdiinan ni Shirley na wala silang gagawin para mapanatiling nasa kulungan si Princess. Kaya naman itong si Levi ay walang nagawa at iniwan sila dito ay kaagad nga itong tumakbo kay Divina at dito ay umiyak sa bahay ni Divina. Kaya naman itong ate Divina nyo ay hindi makapaniwala sa mga nangyayari dahil hindi nito nalaman kaagad. Dahil sa pagiging busy nito sa pagkuha kay Raymond. Kaya naman, natanong nito ni Levi kung paano ang gagawin nila. Dito sinabi ni Levi na umamin na rin si Pusoy na napilitan itong ipaako kay Princess dahil sa pananakot dito ng pulis na may mangyayari sa anak niya. Kaya naman, napilitan itong ituro si Princess at may viral din siyang video na sinasabi niya na hindi totoo ang pagdakip sa kanya ni Princess, na ginawa niya lang ito para makaganti ito dahil sa pang-aagaw nito kay Xavier. Kaya naman itong ate Divina nyo ay hindi na alam kung paano pa niya magagawa ng paraan ang problema nila kay Princess. Kaya naman kahit naiiyak itong si Levi at magmamakaawa ito na gumawa ito ng paraan, ay hindi niya alam kung paano nila malulutusan ang problema nila kay Princess. Kaya naman itong si Levi ay hindi mapakali kaya bumalik ito sa bahay ng mga Cristobal. Dito ay naabutan niyang nagtatalo pa rin sila Sonia at Sherlyn. Kaya naman nakita niya nang paalis na sila Sonia ay kaagad niyang nilapitan si Sherlyn. Dito ay sinabi niya kay Sherlyn na ginagawa lang niya ang lahat para mailigtas nito si Princess. Dahil gusto nitong ipakita sa lahat na kahit siya ang gumawa ng mali kay Princess ay gusto pa rin nitong magpakaina kay Princess kesa sa kanya na anak niya. Pero itong ate Levinyo ay hindi pa rin natatapos sa pangkongkonsensya niya kay Sherlyn. Dito ay sinabi niya na napaka-peking ina nito sa kanya at nagpapakaina to kay Princess dahil hindi ito bagay at hindi nababagay sa kanya. Dahil para sa kanya, isa lang itong peking ina niya na kahit kailan ay hindi niya magiging ina. Dahil gusto lang nitong ipakita sa lahat na mabuti itong ina kahit hindi naman ito mabuti sa kanya. Kaya naman walang nagawa si Shirley na iwan siya ni Levi. Samantala, si Raymond ay pinuntahan si Divina para makiusap dito na tumigil na ito sa ginagawa nito dahil ayaw niyang tuluyang malaman ni Sherlyn ang mga ginagawa nila at ayaw nitong mawala at masira ang pagsasama nila ni Sherlyn. At kung totoong sinasabi nitong mahal siya nito ay titigilan siya nito. Kaya naman itong si Ate Divina nyo ay umiiyak na naman na parang nasasaktan sa mga sinasabi ni Raymond. Kaya naman sinabi niya na kung ang paglayo niya ang mapagpapatahimik dito ay lalayo na siya kung ito ang gusto nito at kalilimutan niya ang nangyari sa kanila. Kaya naman nang iniwan ito ni Raymond ay hindi niya na hinintay ang sasabihin pa nito. Dito nga ay umuwi na ito sa bahay niya at dito ay ang pinsan niyang si Jenny
ang nilabasan niya ng mga kanyang pumabagabag sa dibdib niya. Dito sinabi ni Jenny na masyado nang magulo ang nangyayari at hindi na sumasang-ayon sa kanila ang sitwasyon dahil maging si Princess ay makakalaya na dahil sa ginawang pagturo ni Pusoy na may sadyang nag-utos dito para ituro si Princess at maging si Levi ay inamin sa lahat na hindi totoo ang pagkidnap dito. At baka yung isang taong kinatatakutan nilang lumantad ay lumabas na rin sa tinataguan nito dahil hanggang ngayon ay hindi pa rin nila alam kung nasaan si Leilani. Dahil sa oras na ito ang lumantad ay siguradong lahat sila sa kangkungan pupulutin at malalaman na rin ng lahat na hindi anak ni Sherlyn si Levi. At ang anak nito ay si Princess at hindi si Levi. Dahil si Levi ay anak ni Divina at siguradong lalong sisikip ang ginagalawan nila. Kaya naman itong si Divina ay parang walang pakialam sa sinabi sa kanya ng pinsan niya. Dito ay sinabi niya na may tao na siyang inutusan para mahanap si Leilani at sisiguraduhin niya pag nakita niya ito ay tuluyan ng hindi makikita ni Leilani si Xavier. Dito ay sinabi ni Divina na kailangan niya mag-focus sa plano niya kay Raymond. Ngayon na may hawak na siyang magiging dahilan ng tuluyang pagkasira ng relasyon ni Raymond at ni Sherlyn. Dahil sa oras na sabihin niya, kay Raymond ay ang unti-unting namumuo sa katawan niya ay tuluyan na magiging mag-isa si Sherlyn dahil kahit anong gawin nito ay hindi nito maayos ang papalubog na pagsasama nila ni Raymond. Kaya kailangan muna niya mag-focus sa lahat ng plano niya kala Raymond, lalong-lalo na kay Sherlyn dahil kailangan gumuho ng tuluyan ang meron ito ngayon at sisiguraduhin niya na ilalabas niya ang sorpresang hindi niya inaasahan. Kaya sinabi niya sa pinsan niya na kailangan muna niyang maghintay at manood at huwag itong mag-alala sa lahat. Isang kaabang-abang na naman po ang story ating tatapos at patuloy na susubaybayan. Kaya naman po kung nagustuhan niyo ang aking storytelling sa ating munting prinsesa na si Princess, maaari po ba kayong mag-subscribe sa aking YouTube channel at i-click natin ang ating notification bell para maging updated kayo sa lahat ng aking na-upload. Thank you so much. Keep safe. God bless. And see you in my next vlog. Bye!